Benny Abante. Ayan o. Basahin ko mga kababayan yung sabi ni Congressman Abante. Di ba? At hindi siya umiwas sa pagtatanong ng ICI. Hindi din tumakas tulad ni Saldico, tulad ni Harry Roque. Vice President Sara Duterte may have committed an election offense if allegations that her 2022 campaign niya was partly financed by Chinese nationals linked to Parmali are proven true into consideration. Mag-submit sila ng mga affidavit o anumang ebidensya na sa tingin nila ay makakatulong sa kanilang panig. Tulad ng sinabi ng chairman, hanggat hindi pa tapos ang hearing, bukas nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. ito po mga kababayan si Dante Maravillas. O may hamon mga kababayan si Manila Representative Benny Abante kay Sara Duterte na imbes si Sara magpalabas ng mga statement sa media sa issue mga kababayan ng impeachment, ang dapat na gawin niya, umarap siya sa Congress. Kaya lang malabo siguro nasira yung branding nila mga kababayan na maiso. Hindi man pala maiso, duwag pala mga kababayan. Yan man talaga anya Mr. Maravillas, yung brand ng mga Duterte. Kahit yung tatay na naghamon na makipagdebate kay Justice Carpio. Si Baste, ganun din kay General Torre. Ngayon naghamon na naman si Baste kay Madriaga, kinol ni Madriaga, malamang umatras uli. So ito yung hamon ni Benny Abante. O yan o, news release. Benny Abante. Yan o. Basahin ko mga kababayan yung sabi ni Congressman Abante. Sasabi dito sa kanyang news release, face House hearings, not only media. Impeachment endorser in Manila Representative Benny Abante urged Vice President Sara Duterte to personally face the House Committee on Justice in answer the allegations against her, imbes na mag-resort kanya sa mga media statements. Correct. Puro pa media mga kababayan kasi sa media walang magre-rebat sa kanya. Walang rebuttal. Sa media mga kababayan, pinipili lang niya kung sino yung gusto niyang magtanong sa kanya. Pag hindi, walang tanong-tanongan niya. Ibigay niya ang kanyang paliwanag sa Committee on Justice. Hindi yung puro propaganda lang siya. Sabi ni Abante mga kababayan, Chairman Committee on Human Rights, ang committee at ang Senado, kung doon ito mauuwi, ang tamang forum para sa kanyang paliwanag, hindi lamang press release, social media post o press conference ang kanyang dapat gawin. Kung ganyan lang, malinaw na pag-iwas sa responsibilidad at accountability. Correct. Malinaw kasi mga kababayan na guilty. Sabi ko sa inyo, pag ang tao umiiwas na matanong, umiiwas sa investigasyon, malinaw na guilty. Flight is an indication of guilt, mga kababayan. Imagine po, sangkatutak yung kanyang abogado, pero hindi niya kayang sagutin, pati ng kanyang mga abogado, hindi sinagot yung articles of impeachment. Si Martin Romualdez mga kababayan, isa lang yung abogado, di ba? At hindi siya umiwas sa pagtatanong ng ICI. Hindi din tumakas tulad ni Saldico, tulad ni Harry Roque. Si Saldico nahuli na mga kababayan. And sabi ng ating Pangulo at saka ng DILG, in 1 to 3 weeks, kasi siyempre ipaprocess pa yung mga papeles. Doon maibabalik dito sa Pilipinas si Saldico. Pero ang pinapakalat naman po ni Harry Roque, wala man daw na ganon, fake news daw yung ating Pangulo. Hindi daw nahuli, mga kababayan, si Saldico. Matindi talaga po ang pagpapakalat nila ng fake news.
tulad po ng pagpakalat nila na yung ating Pangulo ay mamamatay na sa colon cancer. Ayon, yung ating Pangulo, umakyat na naman po ng bundok. Nandun kahapon sa Benguet, mga kababayan, namakyaw ng mga gulay. Umakyat sa bundok ng Benguet, namakyaw ng gulay. O, di ba? O ngayon, balikan natin yung kwento rito kay Benny Abante. Abante issued a call 2 days after the Justice Panel's clarificatory hearing on the impeachment complaints. He pointed to key pieces of evidence presented during the proceedings, including yung testimony ni Ramil Madriaga, who identified himself as alleged bagman ni Sara Duterte and supposed dummy ni former President Rodrigo Roa Duterte in certain bank accounts. Tinirman agad po ni Madriaga. Yan ang walang tinatago. Yung waiver niya sa mga bank accounts, doon makikita, mga kababayan, yung flow ng pera na umabot ng bilyon daw mula sa kung saang sources. Kasama siguro yung droga or pugo. So, yon mga kababayan, magkakaalaman na. Also cited was the Commission on Audit's final ruling affirming the disallowance of 73 million in confidential in intelligence funds of the Department of Education during Duterte's tenure as Education Secretary. So sabi dito sa news release ni Benny Abante, the hearing also examined findings of the National Bureau of Investigation, questioned documents division, which flagged similarities in handwriting and signatures in acknowledgement receipts of the supposed CIF recipients. Yung pirma, mga kababayan doon, sabi ng NBI, mga ilang tao lang niya yung gumawa, yung pumirma sa mga nakapangalan doon sa acknowledgement receipts. Madaling sabi, lahat po gawa-gawa lang, peke, para makubra yung CIF, yung confidential funds. Kaya takot na takot si Sara Duterte na mag-appear sa hearing ng Congress, pati yung mga abogado. Hindi nila masasagot yan. Imagine, 16 na mga matitinding abogado, ni isa ayaw mag-attend. Kasi siyempre, ang dapat sumagot niyan si Sara Duterte. Pa natanong ng mga clarificatory questions ng mga congressmen, malamang lalo na madidiin si Sara. Ganon mga kababayan, kaya takot na takot si Sara sa bloodbath, na siya mismo yung nagsabi na I want a bloodbath. Yun pala mga kababayan, bubble bath man lang. Puro man lang ablada po, puro yabang. Yun na nangyari. So sabi rito, for Abante, these reports carry significant weight. Sa batas, may presumption of regularity ang mga ahensya ng gobyerno. Ibig sabihin, inaasahang maayos ang kanilang ginawa at walang halong politika. He said the findings point to irregularities in the spending of nearly half of the 125 million CIF released to DepEd. Basag na basag yung propaganda po ng mga DDS nang sabi nila wala red flag niya yung COA. Pinapabalik nga, denied. May notice of disallowance pala. Mamamayat si Sara Duterte, pati yung mga opisyal niya. Pinababalik po yung pera ng bayan. May notice of disallowance. Kaya sabi ni Benny Abante, ang final disallowance malinaw. Hindi pinayagan ang paggastos ng 73 million dahil kaduda-duda at walang sapat na dokumento, paliwanag po ng congressman. Abante also noted that similar cases have reached the Sandigan Bayan in the Office of the Ombudsman, with some officials ordered to return public funds. Ganito rin ang ibig sabihin ng desisyon ng COA, isauli ang 73 million pesos ng BP at ng ilang opisyal ng DepEd. O, di ba?
wasak na wasak yung kasinungalingan ng mga DDS. Yung mga propaganda nila. Kaya puro lang sila pakalat sa sa social media. Saka pa-interview si Sara sa SMNI. Ayaw niya na magpa-interview sa ibang media, mga kababayan, na hindi kasabwat. Kasi ayaw niya sagutin yung mga hard questions. Hindi niya kaya. Ngayon, nadagdagan pa yung kaso ni Sara Duterte kasi may binulgar, di ba, si Ramil Madriaga na sabi Chinese donor ni Sara Duterte. So sabi ni Manila Representative Joel Chua, formally linked Chinese donations to VP Sara's 2022 campaign may constitute election offense. Grounds for impeachment. So madadagdagan pa yung grounds for impeachment. Naloko na niya Mr. Maravillas. Nagkapatong-patong na. So sabi ni Chua, Vice President Sara Duterte may have committed an election offense if allegations that her 2022 campaign na niya was partly financed by Chinese nationals linked to family are proven true. Pag ito niya, mapapatunayan na totoo. If the allegations are true, Chua said, Duterte would have committed culpable violation of the constitutions since she took an oath to uphold it and abide by the laws enforced by constituted authorities such as the COMELEC. This would then constitute an impeachable offense niya. Kapag napatunayang dayuhan ang mga nag-ambag sa kampanya, malinaw na may issue ng culpable violation of the Constitution. Bawal kasi siya yung foreign funding. Section 96, meanwhile, makes it unlawful for candidates in political parties to solicit or accept such contributions whether directly or indirectly. Ang nakikita ko rito ay posibleng election offense. Dahil may distribution na naganap, kailangan nating alamin kung ang mga sangkot ay Chinese citizens. Kung sila ay foreign nationals at hindi Pilipino, malinaw may paglabagan niya sa election code. Duterte alleged bagman Ramil Madriaga claimed in his supplemental affidavit to have received millions of pesos from formerly financial officer Lin Wishyong and businessman Maestrado Lim, also known as Tony Yang, and his brother Michael Yang, supposedly for the Vice President's campaign activities. Chua recalled that Lim and Yang are also known associates of former President Rodrigo Roa Duterte, with Yang having served as his economic advisor. They are also among the individuals linked to the illegal operations of Pogo. So, lumalabas mga kababayan sa affidavit ni Madriaga kasama sa nagpundo kay Sara Duterte sa kanyang election in 2022 mula sa Pogo. Madriaga said the funds were used by the Initiative for Social Justice Innovation in Progress Pilipinas o ISIP, a non-profit organization he formed, whose acronym, he said, originally stood for Inday Sara is my president. It was allegedly created to support Duterte's 2022 presidential bid, which he said was established on the instruction of Boss Duterte in former President yung Sidigong in 2020. Once ISIP was up and running, Madriaga said the former president directed him to collect financial donations from close allies and supporters. This included 175 million allegedly from Wei Xiong and 100 million purportedly from Lim. Yun ang naging supplemental affidavit ni Madriaga. Madriaga claimed the money was used to fund the campaign activities of ISIP across the country, covering establishments, the establishment of chapters, campaign merchandise, travel accommodations,
office rentals and allowances for volunteers and organizers. Chua also pointed out that receiving donation from foreign nationals is one issue, but whether Duterte declared these contributions in her statement of contributions and expenditures or SOSE is an entirely separate concern should the allegation prove true. So madadagdagan pa, patong-patong na yung kinasadlakan na problema, mga kababayan ni Sara Duterte. Ang tanong dyan, sabi niya, nasa SOSE ba yan? Kung tumanggap ka ng ganoong kalaking halaga, dapat malinaw at tumpak ang deklarasyon. Duda ako kung may 175 million mula sa family na naka-entry sa kanyang SOSE. Yan ang kailangang linawin. When asked whether the Duterte camp would still take the opportunity to confront this allegation at the impeachment hearings, Chua said the Committee on Justice is keeping its doors open. If the Vice President Anya wants to submit an affidavit or any evidence she deems necessary to deny the claims, she may do so freely, and the panel will take into consideration. Mag-submit sila ng mga affidavit o anumang ebidensya na sa tingin nila ay makakatulong sa kanilang panig. Tulad ng sinabi ng chairman, hanggat hindi pa tapos ang hearing, bukas ang committee sa pagtanggap ng lahat ng ebidensya. The Vice President has been absent from all of the Justice Committee hearings so far, refusing to directly answer the impeachment allegations against her and choosing instead to file petitions seeking to stop the proceedings and issue public statements on social media attacking the committee's credibility. Hindi lang yung credibility ng committee yung inaatake nila, kundi pati si Madriaga, inaatake nila yung credibility. Ang maganda po na dapat gawin, i-confront nila si Madriaga doon mismo sa Justice panel ng Congress. O kung hindi, siyempre doon na sa trial. Face off dapat, mga kababayan. Para kung hindi totoo yung sinasabi ni Ramil Madriaga, o di malalaman natin, mga kababayan. Pero pag iwas ng iwas po si Sara, siyempre mabubuo sa isipan ng ating mga mamamayang Pilipino na talagang guilty po. So nadagdagan pa yung possible cases po na kakaharapin ni Sara Duterte. At ito ay lahat impeachable offense. Firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.